Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga din sa iyo, Binibining Veronica. Ako po pala si Marcel Simbahon ay naatas sa magre-report patungkol sa pagsasalita. Pangkatang talakayan, ito ay maayos na paraan ng masusing pagpapalitan ng kuro-kuro o opinyon na ang layunin ay makatipon ng mga kaalaman at magbigay halaga sa mabisang opinyon ukol sa isang paksa o kaya'y ihanap ng solusyon ang isang problema. Uri ng pangkatang talakayan. Una, impormal na talakayan o round table. Binubuo ng 5 to 10 na tao. Ikalawa, talakayan ng isang hanay na nakatakda o panel discussion. Ikatlo, symposium. Pang-apat, lecture forum. Panglima, talakayan na lupon. Mga dapat tandaan kung kalahok sa pangkatang talakayan. Una, pakinggan ang bawat sasabihin ng mga kasama sa pagtalakayan. Ikalawa, makibahagi. Huwag matakot maglahad ng katotohanan. Huwag manatiling tahimik. Ikatlo, huwag lilihis sa paksang pinag-uusapan na maaring makapagpabagal sa talakayan. Pang-apat, magkaroon ng bukas na isipan. Panglima, iwasan ang maling pangatwiran at pag-iisip. Huwag sasalungat sa katwiran ng higit na nakararami. Pang-anim, iwasan ang pagiging mapagmataas o makipag-alit sa mga kasama. Tungkol sa patuligsa, una, ipahayag ang kamalian ng kalaban. Ikalawa, ilahad ang walang katotohanang sinasabi ng kalaban. Ikatlo, talakayin ang mga kahinaang katibayan ng kalaban. Ikaapat, ipahati na wala sa paksa ang mga patunay na katwiran ng kalaban. Tungkol sa pagtatanong, una, magtanong tungkol sa talumpating kabibigay ng sinundang tagapagsalita. Ikalawa, di dapat magtanong ang dalawang tagapagsalita sa iisang tagapagsalita. Ikatlo, huwag payagang magtanong sa kanya ang kalaban kung siya ang nagtatanong. Mga dapat isaalang-alang upang maging mabisa ang pagsasalita. Una, may katotohanan at wasto ang sinasabi ng tagapagsalita. Ikalawa, kahusayang magsalita ng tagapagsalita. Ikatlo, upang maging masining ang pagsasalita ng tagapagsalita, maaaring gumamit ng tamang pagkakataon ng mga sawikain, salawikain, kawikaan at mga kasabihan ng magbibigay kulay at kagandahan sa kanyang mga payag. Sawikain, lipon ng mga salita na ang dalang kahulugan na iba kaysa kahulugang taglay ng mga salitang bumubuo nito. Halimbawa, may malambot na puso, walang puso't kaluluwa. Kawikaan, binubuo ito ng taludtod o mga taludtod na maaring may sukat at tugma at maaring wala. Ang paksa ay hinango sa mga karanasan sa buhay. Halimbawa, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa. Sawikain, mga mahalagang pahayag na kinuha o hinugot sa mga akda ng kilalang tao o leader ng bansa. Halimbawa, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Pang-apat, kausayan sa pagbigkas ng tagapagsalita. Panglima, katugmaan ng tulong biswal. Pang-anim, kahandaan ng papel, lektura o sasabihin. Katangian ng mahusay na tagapagsalita. Una, mayamang bokabularyo. Nang ibig sabihin ay dapat nagtataglay ng mayamang bokabularyo ang tagapagsalita. Narapat lamang alam ng tagapagsalita ang mga salitang nababagay sa kanyang tagapakinig. Kausayang pangwika. Nang ibig sabihin ay malaking tulong ang kausayang pangwika ng tagapagsalita para madaling maintindihan ng tagapakinig ang nais nitong iparating. Ikatlo, sapat na kaalaman sa paksa. Nang ibig sabihin ay pinag-aralan ng tagapagsalita ang paksang kanyang tatalakayin bago humarap sa kanyang mga tagapakinig. Apat, matapat na damdamin. Nang ibig sabihin upang lubos na mapaniwala ng tagapagsalita ang mga tagapakinig, narapat na maging tapat ng tagapagsalita sa kanyang damdamin.
at sabihin kung ano ang kanyang tunay na damdamin sa pinag-uusapang isyu paksa. Panglima, kayaayang tinig nang ibig sabihin ay isang mag-aawit. Puhunan niya ang kanyang tinig upang makakanta ng isang awiting babagay sa kanyang tinig. Maayos na tindig ng ibig sabihin ay sinasabing ang maayos na tindig ng isang tao ay nakadagdag sa personalidad ng isang tao. Mga dapat tandaan ng isang tagapagsalita. Una, magkaroon ng positibong pananaw. Isipin, kaya mong magsalita sa harap ng madla. Isipin din hindi nag-iisa dahil lahat ng tagapagsalita ay kinakabahan sa mga unang segundo o minuto ng pagsasalita. Ikalawa, magtiwala sa iyong sarili. Isiping may mahalagang ideya na ibabahagi sa madla. Ikatlo, tanggapin mo ang iyong sarili, ang iyong tagumpay at kabiguan, ang iyong kalakasan at kahinaan, ang iyong kahinaan, ang iyong kagandahan at kapintasan. Isipin, maging ang mga taong may depekto ay maaari ring magtagumpay. Pang-apat, magkaroon ng marubdob na pagnanasang maging mabuhay na tagapagsalita. Pang-lima, harapin mo ang takot. Huwag mong takasan. Hindi ka magkakaroon ng karanasan kung hindi mo susubukan. Pang-anim, magpraktis ka na magpraktis. Magsimula sa pagharap sa maliliit na pangkat hanggang sa malaking madla. Pang-pito, isiping ang mga madlang tagapakinig ay palakaibigan at hindi mapanghusga. At yun lamang po. Thank you and God bless.